So ito mga ka-idol, no, may nagtanong lang po sa atin kung paano daw po magkabit. Kung paano daw ang tamang pagkabit ng head washer. So ito po, so tinanong po sa atin ng ating followers, so bakit daw may tanso? Ano daw ibig sabihin ng may tanso? So ito mga ka-idol, pag sumala po ang kabit nito, maaari pong tumagas. Maaari pong may mag-leak dito na langis. So ito po mga ka-idol, i-share ko sa inyo kung paano po ang tamang pagkabit nitong head washer. So itong head washer na to ay hindi dapat kayo magkabaliktad dito kasi kung pagka ito'y sumala ang kabinyo nito ay maaari po siyang tumagas. Ito po mga kaidol, no, sample lang po. So itong head washer na to, itong tanso na to ay para dito. Ito po, bakit dito natin nilagay? Kasi ito may dumadaan ditong langis. Yan o. May oil, may pwede mo i-check dito yung langis. Kaya dito, tagos din yung langis niyan. Kaya ang nilalagay natin dito ay itong tanso. Yan. Tanso na washer. Tapos, ito naman, itong hindi naman tanso na washer ay para dito. Yan. Wala po siya ditong lumalabas na langis. Yan, kung makikita nyo, wala po yang butas dito sa head. Yan o. So, wala po ditong lumalabas. Kaya ito yung nilalagay nating washer dito. So, ito naman mga kaidol, itong isang washer na to, saan naman natin ilalagay? Ito po ay para dito. Yan, para hindi po siya mag-leak kasi may dumadaan din po dito na langis. Yan, o, kung makikita nyo dito sa cylinder head, may butas yan. Makikita nyo na yung stud. So, dumadaan dito yung langis, kaya dito ay tanso yung nilagay natin. Yan, para hindi siya mag-leak. So, ayan po yung tamang pagkabit ng washer ng head. Tapos ito naman ay para dito. Kasi dito, wala ditong lumalabas na langis. So, yun lang mga kaidol, no? Basic tips lang po para doon sa nagtanong na kung paano daw po magkabit ng washer ng head. So, yun lang po. Maraming salamat. God bless po sa inyo lahat mga kaidol.